So ayun mga kababayan, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung saan man kayo ngayon. Meron tayong bagong update ngayon na balita na kung saan, naalala nyo po noon mga kababayan, na noong panahong si Duterte po ang presidente, halos lahat po ng mga TV network, TV station, news outlet, kapag hindi pabor sa kanya ay binabanatan po ng kanyang mga trolls na vloggers at pinapasara, lalong-lalo na ang ABS-CBN. Speaking of pagpapasara ng ABS-CBN mga kababayan, isa din po sa ipinakulong nung panahong rehime ni Duterte itong isang news, tawag dito, outlet CEO na si Maria Risa. No? So alam nyo naman po kung ano pong news outlet ito. Ito po ay ang Rappler mga kababayan. So, kilala nyo naman po kung sino si Maria Risa. So, ngayon mga kababayan, meron po magandang balita. Bukod kay Leila de Lima na pinawalang sala or binasura ang kaso ng Parañaque, ito naman si Maria Risa ay winalang sala ang kaso ng Pasig Court. No? So, ito po mga kababayan, nakikita nyo naman po sa gilid ng ating screen. Pasig Court clears Reza Rappler exists in anti-dummy law case. So, kinasuhan po siya ng anti-dummy law. Ayan, so yan po yung kaso niya. So ito po nakabalita po mga kababayan sa ENC ng ABS-CBN. Actually is part of ABS-CBN ang ENC. So Pasig Court dismissed the anti-dummy law case against Rappler CEO Maria Risa and 5 other executives seeing evidence presented of alleged foreign ownership on control of the news website was grossly insufficient. So ito po mga kababayan. Andito po yung news. Nakita nyo po sa gilid ng ating screen. Kung naalala nyo po mga kababayan, si Presidenting Digong or ex-President Duterte po, pinag-initan po niya itong si Maria Risa. Kung naalala nyo po at i-research nyo po, no, para makita nyo po kung gaano ba katotoo yung ating sinasabi. Isa po si Maria Risa sa pinag-initan po ng Marcos Duterte administration nung panahong war on drugs, sa kanyang war on drugs na kung saan nasisili po kasi ng Rappler itong mga kabulastugan ng rehime ni Duterte. Kaya po mga kababayan, ginawaan po ito ng kaso na tinatawag po nilang anti-dummy law na kung saan ito ba'y kontrolado daw po ng foreign investor or foreigner daw po ang may-ari nitong Rappler News outlet na kung saan ang tinatawag na CEO ay si Maria Risa. Kaya po nakakapagtaka lang mga kababayan, sakit po kasi ni Duterte mga kababayan na kapag islang ka mag-English, foreigner ka. Kasi actually mga kababayan, huwag po kayo matawa ha, si Maria Risa po ang CEO ng Rappler po ay English spoken po talaga to. Bakit? Kasi actually, nakapag-aral din po sa ibang bansa. Kahit nga po si Pangulong Bongbong Marcos is English spoken din po talaga. Kaya minsan nabubulol po sa Tagalog, more on English talaga si PBBM. Pero tawag dito, pinilit niya mag-Tagalog ng straight. Actually, British accent kasi si BBM and din Ilocano. So ito namang si Maria Risa is English talaga siya. So ito naman po ang mga comment dito mga kababayan sa naturang post dito ng ENC. Kahit silipin nyo po ngayon, kung nanood kayo sa akin, silipin nyo po, sabi po ni Che Villaseran, meanwhile in The Hague, nasa The Hague daw si Digong, the Philippine first Nobel Peace Prize winner. In the meantime, the guy who tried to put her down is now in the custody of the International Criminal Court at The Hague. So nothing happens to a case if done with evil intent, sabi ni Greg Balbacqua. Balacqua pala, Balbacqua pagkain yun na. Ito po, sabi ni Lucia Macapanas, hindi kamalasan yan ng mga Duterte, sanibpuwersa yan ng mga oligarko at dilawan at mga komunista at NPA. Mainstream media, mga militar, pati Supreme Court at iba pa. Ikaw ba naman hawak mo all? Ano laban ng mga ordinaryong mamamayan? Sabi ni Lucia Macapanas. Actually po, Lucia Macapanas, simple lang naman po. Hindi po hawak ng mga oligarko ang mga news outlet. Nagkakataon lang po talaga na itong mga nagtatrabaho sa news outlet at itong miyembro or grupo ng Liberal Party ay educated. Maliban po sa mga DDE supporter na mga kulang po sa pag-aral, kulang sa pinag-aralan po talaga, mga kababayan. Bakit?
Kapag ang balita ay ipinipresent nila na may pinatay, merong ebidensyang tinumba na hindi dinaan sa due process, ang reaksyon agad ng DDS, fake news. 'Di ba? Ganyan sila. Ganyan ang sakit ng mga DDS. Kapag nag-vlog ka, kapag nagbalita ka, kapag nag-content ka, at sabihin mo, si Digong kaya po siya ay nakukulong kasi inutos po niya na either legal or illegal, patayin mo ang adik. So, utos ni Digong. At inamin din po ni Digong na meron siyang tawag dito, reward system na kung saan binabayaran niya ang mga pulis para itumba itong mga adik na hindi dinaan sa due process. Alam niyo, ang sasabihin ng mga DDS yan, fake news yan, edited yan, AI yan. Bagkus sila lang naman ang mahilig magpalabas ng fake news at AI. 'Di ba? Isa na si Senador Bato dyan at si Mayor Basti Duterte. 'Di ba? Sila pa mismo nag-share ng mga AI-generated videos na kung saan mga peke. 'Di ba? Ito ang sakit ng mga DDS. Example sa inyo mga kababayan. Halimbawa ako, katulad kay Maria Risa, naglabas ka ng balita. Sinabi mo, ito, inamin ni Digong sa Quadcom na siya mismo nag-utos na ipapatay. Sasabihin ng mga DDS, fake news yan, hindi totoo. Tapos mag-play ka ngayon ng video. Ipakita mo, ito, inamin mismo ni Digong, ako pumatay. 6 or 7, correct, very correct. Gaganon, ipi-play mo. Ngayon, pag nakita ng DDS yan, sasabihin nila, taga saan ka? Putang ina mo ka. Pangit kang animal ka, pisting yawa ka. Gaganunin kanila kasi nababagsakan sila at nasasampal sa kanila yung ebidensya. Ngayon, pag nakita nila yung ebidensya, mumurahin kanila, lalaitin kanila. Ngayon, pag sinabi mo, di ba, mga bobo kayo mga DDS, ang sunod sagot ng mga DDS, taga saan ka? Papatayin kita. Kita tayo, suntukan tayo. Kasi ganun po talaga ang mga DDS, mga kababayan. Sila po'y mga uneducated at sila po'y mga utu-uto, mga tanga-tanga, inutil, hampas lupa, mga bobo at mga pangit at mahihirap na lahi. Yun po yun, ang definition ng mga DDS. Kapag sinabihan mo, katulad dito, naglabas si Maria Risa ng balita laban kay Digong, pinakulong, kinasuhan. Ngayon, nakalaya si Maria Risa at binasura ang kaso na anti-dummy law case. Ang sasabihin ng DDS dito, hindi kamalasan ng mga Duterte yan. Sanibwersa ba naman ang oligarko at dilawan, pati ang media outlet? Yan ang sasabihin nila. Bakit? Kasi nabubutasan sila. Sa panahon na si Digong gumawa ng karumal-dumal, pumapalakpak sila. Sa panahon na nabutasan si Digong, sasabihin nila, dami yan, bayaran yan, fake news yan. Ganun po kababa ang quality ng IQ ng mga DDS. Kaya sinabi nga ni Salvador Panelo or ni Attorney Panelo, yung mga bumoto sa Duterte, yun po yung mga hindi nakapag-aral. Yun po yung mga mahihinang quality yung utak. Pero yung mga hindi bumoto sa Duterte senator ni Duterte, yun po yung mga educated. 'Di ba? Sabi ni Panelo yan. Pag napansin ninyo, pag mga Duterte countries voters, buboto nila ang Duterte. Pero pag napansin ninyo yung mga kabataan na educated, hindi nila binoto ang Duterte kasi alam nila ang background, kung ano ang background ng mga senador na Duterte. Di ba? Katulad dito, binasura ang kaso ni Maria Risa na ifinail nung panahong rehime ni Duterte. Ngayon sasabihin naman ito ni Lucia Macapanas, hindi daw kamalasan ng mga Duterte ito. Anong hindi kamalasan? Di ba? Mismong batas na at Korte Suprema na nagsabi na binasura at ni-reject ang kaso na isinampa ng kampo ni Digong noon kay Maria Risa. Tapos sabihin nyo, hindi kamalasan. Ano yung tawag doon kay Laila de Lima? Hindi kamalasan. Ano yung tawag niyo nakulong si Digong ngayon? Hindi pa rin ba kamalasan? Ano yan? Swerte? Kaya pala si Bongo. Di ba? Nagpa-party pa. Naka 100 days na daw si Digong sa dahig. So ano yon? Hindi yung kamalasan? Ano yon? Congratulations, Digong. Hindi daw kamalasan according sa DDS mong supporter na bobo. Hindi daw kamalasan ang paglaya ng mga pinapakulong ni Digong at pagkakulong ni Digong. So ano yon? Praise the Lord. Swerte si Digong, nakulong. Putang ina. Ang daming DDS na bobo. Tang ina, ang hirap makipaglaban sa mga bobo. Hindi ka mananalo. So yun po mga kababayan, klarong-klaro ang balita. Pasig Court clears Risa Rappler exist in anti-dummy law case na kinaso noon nung panahon na presidente pa si Digong. So maraming salamat. Thank you. God bless.